Nagpapatuloy ang laban pero walang nakapunto sa parehong team sa ika-6 na inang. Sa ika-7 inang naman, pinatigil ni Akutsu ang mga batter ng Seisho at nagsimula ang offensiba ng Kaido. Nang ang mga ito na ang magbabit, nakapalo si Izumi at nakarating sa ika-2 base dahil sa error ni Tashiro. Sunod na sumalang si Akutsu sa batting kung saan nag-bunt ito, pero dahil sa isa na namang error ng Seisho ay nakarating ito sa first base habang umabante naman si Izumi sa ika-3 base. Dahil doon ay humingi si Tashiro ng paumanhin sa buong team, pero sinabi ni Goro na walang kahit na sino ang may kasalanan dahil hindi naman ang mga iyon nagkakalat sa larong iyon. Wala rin umanong dapat na ipag-alala ang mga iyon dahil hindi naman daw hahayaan ni Goro na maasinta ng mga iyon ang pitch niya. Pagkatapos niyon ay sunod na pumwesto bilang batter si Kasano. Unang pitch pa lang ni Goro ay naasinta na nito ang batter kaya nagsimula na itong tumakbo hanggang sa nakarating sa first base, kaya naman napuno na ang lahat ng base. Dahil doon ay pasimpleng natutuwa si Igishira at sinabi pa sa sarili na iyon na ang katapusan ng Seisho. Ngunit nang si Tokishiki na ang batter ay na-strikeout ito ni Goro, at na-eliminate naman ni Tashiro si Izumi. Sa tulong naman ni Taiga, na-eliminate din ni Goro si Yakushiji, kaya nagtapos ang ika-7 inang. Pagkatapos niyon ay napagdesisyonan ni Mayumura na pumasok na sa bullpen. Sa pagsisimula ng top ng 8 inang, mabilis na na-strikeout ni Akutsu si Tashiro pati na rin ang iba pang mga sumalang na batter. Sa bottom naman ng inang na iyon, mapapansin na pagod na si Goro. Dahil sa kanyang pagkapagod, nakagawa si Goro ng error, pero kahit ganon ay nakakuha pa rin naman ito ng 2 out. Agad iyong napansin ni Igishira kaya inutusan nito ang mga batter na puro bunt na lang ang gawin. Kasunod nyon, inilahad ni Igishira ang lahat ng ginawa nito kay Goro. Sinabi nito na dahil tinalikuran ni Goro ang Kaido ay hindi niya hahayaan na makilala iyon, sapagkat magiging malaking kahihiyan umano iyon para rito. Kaya naman, inamin ni Igishira na ipinag-utos niya sa second team na sadyaing saktan si Goro, bagay na ikinagulat ni Toshi at ng iba pa. Gayunpaman, wala na umanong dapat na alalahanin ang team dahil magreklamo man si Goro ay huli na ang lahat, at isa pa ay wala naman umano iyong ebidensya. Samantala, nakuha ni Tashiro ang huling out at nagtapos ang ika-8 inang na tabla pa rin ang score, bagay na ikinainis ni Igishira. Tinipon ni Tashiro ang buong team at sinabi na sa kondisyon ni Goro ay hindi nila pwedeng patagilan ang laro kaya kailangan tapusin na nila ang lahat sa inang na iyon. Hindi nagtagal ay nagsimula ang ika-9 na inang na ang Seisho ang nasa offensiba. Sa 2 out, nakakuha ng base ang ika-9 na batter na si Noguchi. Pagkatapos nyon, pumalo si Taiga at nakapunto si Noguchi kaya 5-4 na ang score pabor sa Seisho. Matapos makapagtala ng 1 run si Noguchi, tinamaan naman si Uchiyama ng dead ball dahil pagod at hindi na makapag-isip ng tama si Akutsu. Dahil doon ay pinalitan na si Akutsu ni Mayumura ng si Goro na ang pumwesto bilang batter. Matapos ang 3 mabibilis na pitch ni Mayumura ay na-strikeout nito si Goro at natapos ang offensiba ng Seisho. Dahil hindi pa rin nagawang maka-score ng Kaido ay pinagalitan na ang mga ito ni Igishira hanggang sa mainas na si Toshi, kaya sinabi nito na ayaw niya nang sundin ang mga plano ni Igishira. Dahil doon ay mas lalong nagalit si Igishira kaya sinabi nito na pagkatapos ng game na iyon ay sisiguraduhin nito na matatanggal si Toshi sa baseball team. Pinayuhan ni Yakushiji si Toshi na humingi na lang ng tawad pero nanindigan ito na mali ang maruruming plano ni Igishira para lang manalo sila, kaya anong mukha pa umano ang ihaharap nila sa Koshien kung sakali mang manalo sila. Sa pagsisimula ng offensiba ng Kaido, nakakuha ng base si Izumi, bagay na ikinatuwa ni Igishira. Habang nagaganap ang laro ay sinabi ni Kasano kay Toshi na ayos lang kung matatalo sila sa game na iyon, dahil nais man itong mapunta sa Koshien pero ang gusto umano nito ay sa malinis na paraan. Kasunod yun ay nakakuha rin ng base si Mayumura, habang na-eliminate naman ang sumunod na si Kasano. Pagkatapos ay nakakuha ng base si Kikubo sa pamamagitan ng bunt kaya napuno ang lahat ng base, pero nang si Yakushiji na ang batter ay na-eliminate ito matapos mas alaw ni Taiga ang bola dahil hindi rin ito nakinig sa utos ni Igishira. Dahil doon ay nagwala si Igishira at sinubukang palitan si Toshi na siyang susunod na batter. Ngunit pinigilan ito ni Azawa, ang coach ng team, at pinayagan si Toshi na pumasok sa batter's box. Sa pangatlong pitch ni Goro ay natama ni Toshi ang bola at nakapagtala ng run si Izumi kaya tabla na muli ang kanilang score. Pagkatapos nyon ay tinawanan ni Igishira ang team at sinabing bahala na ang mga iyon dahil manalo man o matalo ay gagawin umano nito ang lahat para hindi makapasok sa semifinals ang team. Gayunpaman, sinabi ni Azawa na wag mag-alala ang mga bata dahil hindi na yun magagawa ni Igishira sapagkat wala na yung kapangyarihan. Pagkarating ni Igishira sa mga pasilyo, nakasalubong nito ang magkapatid na sina Sao Tome at Taizo. Isiniwalat ni Sao Tome na nakipagsabuatan sila kay Azawa upang may record ang pag-amin ni Igishira tungkol sa ginawa nito kay Goro.
Napaluhod na lang si Igashira nang malaman na alam na ng direktor ang tungkol sa ginawa niya sabay pinabulaanan ang mga iyon. Samantala, pagbalik sa bench ay hinihiling ng referee kay Goro na ipakita ang paa nito, nang sa ganon ay makapagdesisyon umano ang mga iyon kung kailangan na ba nilang palitan si Goro. Ngunit hindi pumayag si Goro na ipakita ang paa kaya nagsalita si Tashiro at sinabing sumuko na sila dahil pagod na rin naman si Goro, at wala na umano silang pag-asang manalo sa extra inang lalo na at babago ang pasok pa lang si Mayumura kaya puno pa iyon ng lakas. Gayunpaman, hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Goro at sinabing hanggat umaabot sa gloves ni Tashiro ang mga pitch niya ay hindi siya susuko kahit na matalo pa sila sapagkat ang mahalaga ay lumaban sila. Dahil sa mga sinabi ni Goro ay si Mr. Yamada na mismo ang nakiusap sa umpire na ituloy ang laro bilang respeto sa pangarap ni Goro. Oras umano na makita nito na hindi na talaga kaya ni Goro ay ito na mismo ang magpapahinto sa player niya. Pumayag ang umpire kaya muling ipinagpatuloy ang game pero walang nakapunto sa ika-10 at ika-11 inang. Sa pagsisimula ng top ng 12th inang, tumayo si Shimizu at nagkunwaring bibili lang ng juice, pero ang totoo ay ayaw na nitong mapanood si Goro na noy siya ng sunod sa line-up. Pagkababa sa hagdan ay nakita niya si Momoko kaya tinanong niya ito kung bakit hindi nanunood ng game. Ipinahayag ni Momoko ang kaba at takot na nararamdaman kaya halos ipagdasal nito na sana ay matalo na lang sina Goro para matigil na ang laro, sapagkat ayaw umano nito na pagdaanan muli ni Goro ang hirap na dinanas nito noon. Sinubukan ni Shimizu na palakasin ang loob ni Momoko kaya sinabi niya rito na huwag mag-alala dahil kilala naman nila si Goro na palaging pinipili ang desisyon na hindi pagsisisihan. Pagkatapos niyon ay agad na bumalik si Shimizu sa taas para ibigay ang suporta niya kay Goro sa halip na takpan ang mga mata niya. Maya-maya pa, pagkatapos ng top ng 12th inning ay bakas na sa mukha ni Goro ang pagod at panghihina pero kahit ganon ay ipinagpatuloy pa rin nito ang laro. Sumalang siya bilang pitcher, at nang si Mayumura na ang batter ay biglang naalala ni Goro ang namayapa niyang ama. Dahil doon ay nabawi ni Goro ang kanyang determinasyon, hanggang sa nagawa nitong ma-strikeout si Mayumura bagay na hindi mapaniwalaan ng lahat. Subalit pagkatapos nyun, nawala ng malay si Goro at nakapuntos ang Kaido ng panalong run. Maya-maya pa, habang inaakay ni Fuji si Goro ay nilapitan ito ni Toshi kaya sinabi niya rito na mas malakas ang Kaido kesa sa inaasahan niya. Tinanggap ni Goro ang kanilang pagkatalo at sinabing karapat dapat sina Toshi na tumungtong sa Koshien. Naiiyak namang sinabi ni Toshi na magpagaling si Goro nang sa ganon ay muli itong makabalik sa mound. Pagkatapos ng laban na iyon, matagal na nagpahinga si Goro para sa pagpapagaling ng paa nito, hanggang sa isang araw ay tinawagan ito ni Tashiro upang ibalita ang tungkol sa pagkapanalo ng Kaido sa Spring and Summer Tournament, sabay niyaya niya ito na magkita-kita sila. Pagkatapos ng kanilang bonding ay nagbalik eskwelahan na ang mga ito, at doon sinabi ni Goro kina Fuji ang tungkol sa pagkuha sa kanya ng management ng Yokohama Blue Oceans. Pero nang sabihin ni Tashiro na sila na ang huling players ng Seisho dahil ayaw nang magpatuloy ni Taiga Inay na si Goro kaya kinausap niya iyon. Ngunit hindi na talaga umano interesado si Taiga dahil hindi nito kayang akuan ang responsibilidad dahil hindi siya tulad ni Goro. Gayunpaman, pinayuhan pa rin ito ni Goro na mag-relax lang at huwag kabahan. Hindi nagtagal ay umalis na si Goro para ay patanggal ang benda ng kanyang paa, at pagkatapos ay dumiretso ito sa batting cages kung saan naroon si Toshi na abala sa pagpapractice. Nagkwentuhan sila, at napag-usapan din nila ang tungkol sa hangarin nila na makapasok sa professional league. Si Toshi ay kukunin umano ng Warriors habang si Goro naman ay sa Oceans kaya magiging magkalaban na naman sila. Kinahaponan ay umuwi na si Goro pero wala itong nadatnang tao sa kanilang bahay kaya naisip nito na manood na lang sa telebisyon. Doon niya napanood ang balita tungkol sa ika-300 panalo ni Gibson at ang dedikasyon yun para sa tinatawag na isang kaibigan sa Japan. Nang malaman na naglalaro pa pala si Gibson ay naisip ni Goro na hilingin kay Kusakabe na subukang makipag-ugnayan doon. Matapos matanggap ang tugon ni Gibson at malaman ang pangarap nitong makapaglaro sa parehong larangan kasama si Goro, nagpa siya ang ating bida na pumunta sa Amerika upang hamanin si Gibson sa Major Leagues. Agad na sinabi ni Kucharagi kay Shigino na tinanggihan ni Goro ang offer nila na makapasok sa pro kaya pinagsabihan ni Shigino ang anak na pag-isipan munang mabuti ang desisyon. Nung una ay ayaw ni Shigino na umalis si Goro dahil ang gusto nito ay manahin ng anak ang retired number niya sa team sa Yokohama Blue Oceans. Pero kinahapunan, habang bumibisita si Goro sa namayapang ama ay bigla itong dumating at sinabing magpunta na si Goro sa Amerika, dahil bilang anak nila ito ni Honda ay dapat lumalaban si Goro sa pinakamagandang states katapat ang pinakamagaling na players. Nang sumunod na araw, ipinatawag ni Sao Tome si Toshi upang sabihin na isisiwalat nila sa buong league ang katotohanan sa mga kalokohang ginawa ni Igashira, sapagkat responsibilidad umano nila iyon dahil sila ang nagbigay ng kapangyarihan doon.
Nagdesisyon naman si Tiger na ipagpatuloy ang paglalaro ng baseball kaya ngayon ay nag-insayo na ito. Makalipas ang ilang araw, inihatid na nina Shigino at Momoko si Goro sa airport para sa flight nito papuntang Amerika. Bago tuluyang sumakay sa eroplano ay humabol pa si Shimizu para makapagpaalam sa kaibigan.